Very blessed morning po sa ating lahat. Mga minamahal, mga pinagpala ng Panginoong Hesus. Alam ko, pag natnan kayo ng video ito, nasa mabuti, lahat tayo, nasa mabuti po tayong kalagayan. Okay? So wala na pong ligoy-ligoy pa. So turn with me to John chapter 3. Kasi may mga babasahin po tayong mga mahalagang mga talata sa nasabi pong chapter, no? John chapter 3. Sige, habang hinahanap mo. Iyon, ito na po, no? John chapter 3. Hindi natin mababasa lahat dahil sa oras na ibinigay lang ng TikTok sa atin, na limited, no? So, umpisahan natin dito po sa verse 3, no? Itong verse 3 muna. Naka-highlight na po dito sa Bible ko yung mga pag-aaralan natin ngayon ng mga sinabi ng Panginoong Jesus. Verse 3, sabi po dito, Jesus answered him. Siyempre, sinabi niya kay Nicodemus. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Direct to the point ang Panginoong Jesus. Nasabi ko sa iyo, if you are not born again, sabi niya, you are not going to enter the kingdom of God. Okay, tingnan naman natin yung susunod na talata. Ito nakaguhit dito, yung sa talon tayo ng verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Kaya yung katagang born again, hindi maintindihan niya ng mundo. Actually, pinagtatawanan po yan sa kasalukuyan natin panahon pa magbubukas ka ng social media. Dahil may mga ilang usapin tungkol sa entertainment world tungkol dyan. Pero ayoko po silang pag-usapan dito, no? Dito si Jesus lang, exclusive tayo sa kanya ngayon dito. So makikita po natin dito, pinagtatawanan yung mga tao na nagsasabing born again sila. Dahil talaga pong ganyan dahil hindi tayo maiintindihan ng mundo. And besides, you don't have to explain to them. Yung mga verse, huwag ka magtatapon ng verse sa mga hindi mananampalataya. Kasi parang ibinibigay mo to sa mga swines. Okay, sa mga pigs ka ng Panginoon. Kaya huwag, ingat tayo doon, no? Pero i-share natin sa kanila yung pagmamahal ng Panginoon. Ganun po 'yon. Pangalawang rito, syempre yung pinakamahalaga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting, syempre, life, no? Ito maganda rito sa 17, huwag natin kalimutan to. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Yun naman pala. So si Kristo, ang kanya pong pagpunta rito ay para magligtas ng tao, para mag-save ng tao, hindi para makondena ng tao. Kaya na naman po mag-i-stay condemn ang tao, kaya po mananatili yung condemnation sa kanya dahil nireject niya yung ginawa ni Kristo sa krus. Yun lang po. Kasi pinanganak ang tao, lahat ng tao pinanganak under sin. Lahat may kasalanan po. So, paano matatanggal ang sin nature? Simple lang po, kung paniniwalaan mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay, ngayon, medyo mas mabigat po yung argumento ngayon, no? Dito po tayo ngayon sa sa verse 19 po tayo, hanggang tapusin na po natin hanggang verse 21, no? This is the judgment, that the light has come in to the world, and men love the darkness rather than the light, for their deeds were evil. Ayun. For everyone who does evil hates the light. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, galit ang mundo sa iyo. Huwag kang magtataka kung bakit galit ang mundo sa iyo. Huwag mong pilitin na gustuhin ka ng mundo, kasi sa totoo lang po, galit sila sa iyo kung mananampalataya ka. For everyone who does evil hates the light, and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Maganda to, tingnan mo 21. But he who practices the truth comes to the light. Kaya kung naging mananampalataya ka, alam mo si Jesus lang ang ilaw. Kay Kristo laging liwanag. Kay Kristo walang kadiliman. Correct? So that his deeds may be manifested as having been wrought in God. Again, yung mga hindi mananampalataya, taglay nila yung tinatawag na sinful nature. Taglay po nila yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na maiintindihan ka nila.
Maski magtapon ka ng maraming talata mula sa aklat na ito sa mga hindi mananampalataya, it's useless. Not until hindi sila naboborn again. Kasi pag naborn again ang isang tao, mabubuksan ang kanyang spirit. So pag hindi pa born again, nananatili sa kanya ang sinful nature. At ang sabi ng Bible, nananatili sa kanila ang puot ng Diyos. Diba? He who does the Son has life. Ang babanda rito yun. Diyos ko naman na. Teka lang po, hanapin natin na. Pero kung hindi ko makita nakagano'n, he who the Son has life. Yung mga walang kay Kristo, sabi niya, kung wala yung Son sa kanya, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Oh, maliwanag po yan. Oh, saan ba banda rito yun? Basta nandito po yun eh. Bandang sabi niya rito. Ayan, he who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey the Son, ibig sabihin kung hindi mo nakita yung kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo, will not see life. Ano ba ang commandments ng Panginoon ngayon sa atin under the new covenant? Magmahalan tayo. Yun lang po. 'Di ba? So, yun lang po ang commandments ng Panginoon sa atin. Pero ano ba ngayon ang will of God para sa bawat tao? Ang makilala ng mga tao si Kristo, yun lang po. Kasi pag nakilala ng mga tao si Kristo, maliligtas sila. Hindi sa mabubuting gawa nila, hindi sa relihiyon nila, kundi dahil doon sa ginawa lang ni Jesucristo. Tingnan nyo, ito na He who believes in the Son has their life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Ibig sabihin, pag hindi ka naniwala doon sa anak ng Diyos, mananatili sa iyo yung dati mong kalagayan, makasalanan. Kaya pag tinanggap mo si Jesucristo, you obey the word dahil nakita mo, nabasa mo na si Jesucristo ng daan and you obey it. Okay, hindi para maligtas ka, kundi dahil masaya kang i-obey siya dahil nasa iyo ng Holy Spirit. Okay? Kasi walang naliligtas talaga sa gawa. Maliligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. Ngayon ang malungkot po ganito. Malamang nakakakita po kayo ng mga inscription sa mga sementeryo na rest in peace, no? Rest in peace. Lalo pag mayaman po yung namatay, Diyos ko, katakot-takot po ng mga neurology or something like that na ginagawa sa kanya. Mabubuting bagay. Kasi pag mayaman ang namatay, maraming pakain. I experience it. Nakadalaw po kami dati sa isang burol ng mayaman, nakilalang tao rin po, hindi ko nababanggitin dito. Pero alam namin, at the back of his mind, hindi siya mananampalataya ng Panginoon. Dahil ilang beses na rin namin siyang inaanyayahan sa Bible study at puro refusal lang natatanggap namin dahil busy, ganyan-ganyan. Pero, wow, it's so sad. Sa kanyang katandaan, pumanaw siya. At siyempre, doon naman po lahat pupunta eh. Hindi ka naman forever dito. Pero itong matandang ito, humaba ang buhay talaga. Namatay siya, mga 90 plus. Pero alam ninyo, silang mag-asawa po yan. Sila po ay talagang nabuhay dito ng masasabi naman natin na nagpakita ng magandang halimbawa sa mga tao. No? Talagang tinuturuan nila ng magandang asal yung mga anak at mga apo nila. Pero makikita mo talaga doon pag pinag-uusapan yung religion nila, parang feeling nila na nakakandado nga kasi sila raw, sabi niya. Di parang yung mga pangangaral ng gospel na ganito, parang minamaliit, no? Hanggang dumating po yung kanilang kamatayan. Siyempre, po sila, kilalang tao, mga ganyan. Kaya sila po nung nakaburol, talagang maraming bulaklak, magarbo pati yung paglilibingan. Pero, sa totoo lang po, sa spirit ko, alam ko, sabi ko, Lord, they are not believers. Sabi ko, alam ko kung nasaan sila ngayon. Nasa Hades, no? Pero dito, puro magagandang bagay yung sinasabi kasi siguro nga dahil mayaman sila, no? Maraming kainan doon sa kanilang mga burol. Pero, ang totoo lang po, yung kanila pong espiritu, naghihintay na lang po para mabuksan yung Gehenna, no? Am I condemning? I don't think so. Ito ay pagmamahal, ito ay pag-ibig. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, I suggest paki-click po ang subscribe button. Dahil pag naging ka-good vibes po kayo, araw-araw po, as much as I could and possible, I will create some videos and vlogs para meron kayong mapanood at mapakinggan. Dahil alam niyo sa totoo lang po, talagang alam natin ang calling natin kung naumpisahan natin to. Gusto natin tuloy-tuloy, regardless ng pinagdadaanan sa buhay. Ngayon, medyo masaya na naman ako kasi maganda naman yung nangyayari, no? And I hope, and syempre I'm not hoping, basta I'm sure
na bibigay ni Lord lahat yan. Thank you and God bless po.